Magandang araw, mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga kagulong na katulad ko. Kumusta na kayo? Eto na naman si Nansin na makikipagkwentuhan sa inyo. Bago ako mag-umpisa, gusto kong itanong sa inyo ang isang tanong na paulit-ulit na nagpe-play sa aking utak 'no. Are you trapped? Again, I repeat it. Are you trapped? Ikaw ba ay kakulong sa isang sitwasyon na sa pakiwari mo ay napakahirap makaalpas o sa tingin mo ay hindi mo kayang makaalpas? Yung mga sitwasyon na o kaya relasyon, pwedeng sitwasyon, pwedeng relasyon na sa tingin mo ay ah, kinukulong ka. Hindi ka na masaya, hindi na positibo, pero hindi mo kayang lagpasan. Yan ang tanong ko. Are you trapped? Kasi napansin ko sa mga tao ngayon, parang maraming nakalagay sa ganyang sitwasyon. Ngayon, ano bang mga sitwasyon na pinag-uusapan natin? Kung minsan, sa mga magkaibigan, parang tinutulungan mo, pero hindi na healthy ang kinalalabasan. Parang walang nangyayari sa pagtulong mo, nagiging isang burden na. O kaya sa isang relasyon, yung relasyon na hindi ka na masaya, pero dahil sa nakasanayan mo or whatever, hindi ka rin makalabas. So itong tinatanong ko, are you trapped? Well, para sa akin, dalawang klase kasi ang entrapment na yan eh. Kung minsan yung patibong gawa ng ibang tao. Pero kadalasan, ang patibong na ito ay gawa nating sarili. Paano ko nasabi yun? Kasi hindi na tayo masaya, entrapped tayo, it's all in our mind. 'Di ba? So bakit hindi tayo makaalpas doon? Maybe it's because of our ego. Baka dahil napakalaki ng ego natin, hindi natin matanggap na nagkamali tayo o natalo tayo sa ating ah, tinayaan or hindi tama yung ating pinagkatiwalaan. Pero hindi natin maamin yun. So, unang nagpapahirap sa atin, unang nagtatali sa ating mga kamay at paa, naggagapos ay ang ating ego. Sabi nga ng isang kaibigan ko tinanggal na niya ang ego sa buhay niya. At simula nun, naging malaya siya at masaya. Kasi kadalasan yung ego natin ay nagiging isang burden. Imbes na we can move forward, we can move on to other things, or we can have other options. Dahil sa ego na yan, ayaw natin pakawalan yun. Kasi ayaw natin makita ng tao na, oy, nagkamali tayo. So, kailangan ibahin na natin ang strategy or move on to some other things. Ang isa pang nagbalakid natin, yung lagi tayong nag-aalala sa sasabihin ng tao. Gusto mo sanang gawin ito. Pero ano na lang ang sasabihin ni ganito? Ano ang sasabihin ni ganoon? Isa yon sa pinakamalaking ah, sagabal sa ating pag-usad. Yung sasabihin ng tao,
Pero come to think of it, 'di ba sabi ng mga kabataan ngayon, you only live once, YOLO. So anong gagawin mo? Are you going to live your life? Or are you going to let others live your life for you? Kasi pag lagi mong iniisip yung sasabihin ng tao, edi parang you are allowing people to meddle into your life. Your choices will be affected by what people are going to say. Okay? At isa pang nagiging balakid ay yung takot natin na baka baka mawala ang affection ng isang tao, baka mawala yung suporta ni ganito, baka may mawalan tayo kapag tayo ay umalis sa patibong na yun. But remember, you only live once nga eh. At ang happiness is a frame of mind. You only have to adjust it. Now, if you can let go of your ego, if you can forget what other people are going to say, at if you can be courageous enough, willing ka na isakripisyo ang whatever it is na kinakatakutan mong mawala. Actually, mabilis lang makaalis sa isang entrapment. Kasi kadalasan, alam nyo mga kaibigan, tayo ang nagtatrap sa ating sarili. So ngayon, paano natin ma-adjust ang frame of mind natin? Unang-una, look at the farther picture, no? The wider, the bigger picture. Huwag tayong nakakulong sa ating comfort zone. Oo, nakakatakot lumabas sa comfort zone na yan. Pero, you're no longer happy. So why not move out of your comfort zone, take a leap of faith, and perhaps something better, or at least you can look at another scenario. A wider horizon is waiting for you, di ba? Yun. Get out of your comfort zone. Tapos, paano pa yon? Maybe sasabihin mo, I'm not strong enough. Kagaya yung emotional na dependence sa isang tao. Perhaps yun ang nag-trap sa'yo. Kaya hindi ka makaalis sa iyong patibong. Well, don't forget, nandyan lang naman ang Diyos eh. 'Di ba? Pag nandyan ang Diyos, you can be brave. Kasi, He always has your back. 'Di ba? Pray. Pray to our Lord. Pray to Jesus. Para they will give you the courage that you needed to face whatever it is at the other side of your comfort zone. Kaya, are you trapped? Gusto mo pa bang patuloy na mabuhay dyan sa entrapment mo? Ayaw mo pa ba tanggalin ang mga negative energies sa paligid mo? Remember, you only live once and live it for the glory of our Lord. Sige mga kaibigan, until our next meeting, bye-bye!